Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, Filipino Grade 4, Quarter 3, Aralin 2. Ang ating paksa ngayong araw ay tungkol sa liham pangkaibigan, pakikiramay, at hugnayang pangungusap. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Mga kasanayan at layunin. Nakabubuo ng teksto batay sa iba't ibang layon ng akademya at transaksyonal na teksto. Liham pangkaibigan, pakikiramay. Nakabubuo ng pahayag gamit ang hugnayang pangungusap. Narito ang mga nilalaman. Tekstong transaksyonal, liham pangkaibigang pakikiramay. Kaugnay na paksa sa wika, hugnayang pangungusap. Unang araw. Maikling balik-aral, My Day Hilan, talakay sa dahilan kung bakit lumiliham. Tanungin ang mga bata sa mga dahilan kung bakit sumusulat ng liham sa kaibigan. Ipasagot ito sa pisara o sa isang slide presentation. Tingnang mabuti ang nasa larawan. Narito ang mababasa nating mga salita: nakikiramay, pangungumusta, pag-alam sa kalagayan, at pagbabalita. Kung ang aralin ay tungkol sa pagsusulat ng liham, ang larawan ay maaaring nagpapakita ng mga layunin o bahagi ng isang liham. Narito ang mga simpleng paliwanag para sa inyo. Una ay nakikiramay. Ginagamit ang liham para ipakita ang pakikiramay kapag may kaibigan o kakilala na nalulungkot o may pinagdadaanan. Pangungumusta. Ang liham ay ginagamit para magtanong kung kumusta na ang isang kaibigan o kamag-anak na nasa malayo. Pagbabahagi ng balita. Ginagamit ang liham para magkwento ng mga bagong nangyayari, tulad ng mga balita sa paaralan, pamilya o mga espesyal na okasyon. Pag-alam sa kalagayan. Maaari kang sumulat ng liham upang itanong kung ano ang nangyayari sa isang tao, gaya ng "Kumusta na po kayo?" Ang pagsusulat ng liham ay isang paraan para magpakita ng pagmamahal, pag-aalala, at pag-alala sa ibang tao. Maaari kang gumamit ng mga magalang na salita at malinaw na mensahe para maipakita ang iyong nararamdaman. Komen-tugon, pagtatalakay sa mga bahagi ng liham, paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Pangkatin ang mga mag-aaral sa 5, pabunutin ang leader ng pangkat. Pagkatapos ay magbigay ng komento ang bawat miyembro sa nabunot na paksa tungkol sa mga bahagi ng liham. Kailangang matalakay kung ano ang nilalaman sa bawat bahagi ng liham. Tatawagin ang leader ng pangkat upang magbigay ng napagkasunduan ng kanilang pangkat. Gawing gabay ang mga halimbawa. Basahin natin ang liham. G. Ann G. Gregorio,
Number 01, Sampaguita Street, Green Heights Subdivision. Ikapito ng Enero, 2024. Mahal na Binibining Austria, nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Bilang Pangulo ng Grade 4 Matatag ay lumiham po ako upang ipabatid sa inyo ang pakikiramay ng aming buong klase. Naipaalam po ito sa amin ng gurong humalili sa inyo upang magturo sa amin. Ikinalulungkot po namin ang balita tungkol sa pagkamatay ng inyong ama. Dalangin po namin na mapalakas kayong lalo. Hihintayin po namin ang araw ng inyong pagpasok muli upang magklase sa amin. Gumagalang, Gian Gregorio, Pangulo, Grade 4 Matatag. Batay sa halimbawang liham, itala ang mga nilalaman na nakasaad sa bawat bilang. Pamuhatan, bating panimula, katawan ng liham, bating pangwakas at lagda. Bago talakayin ang liham pangkaibigan pakikiramay, sikaping tuklasin ang kasing kahulugan ng mga salitang nakasaad batay sa komento ng kapareha, magtala ng 2 parirala o kaisipan hingil sa salita. Unang salita, liham. Isang sulat na ginagamit upang magbigay ng mensahe sa ibang tao. Ginagamit sa pagpapahayag ng damdamin, balita o impormasyon. Ikalawang salita, pakikiramay. Pagpapakita ng malasakit sa taong nalulungkot o may pinagdadaanan. Pagsasabi ng pakikiisa sa nararamdaman ng iba. Ikatlong salita, kaibigan. Isang tao na malapit sa iyo at laging handang tumulong, kasama sa saya at lungkot. Ikatlong salita, liham pangkaibigan. Isang sulat na ibinibigay sa kaibigan upang magkumustahan o magbahagi ng balita. Madalas itong naglalaman ng mga magagandang kwento o mensahe ng pagmamalasakit. Ikalawa at ikatlong araw. Pagtatalakay tungkol sa aralin ng liham pangkaibigan pakikiramay. Narito ang mga pagpipilian ng sagot. Katawan ng liham, lagda, bating panimula, bating pangwakas at pamuhatan. Sagutin natin. Una ay ang pamuhatan. Ikalawa, bating panimula. Ikatlo, katawan ng liham. Ikaapat, bating pangwakas. At ang ikalima ay lagda. Tekstong transaksyonal, liham pangkaibigan, pakikiramay. Ang liham o tinatawag ding sulat ay isang mensahe na naglalaman ng balita, impormasyon, nararamdaman o pangungumusta ng nagpadala sa inaasahang tatanggap o babasa nito na nasa malayo o ibang lugar. Narito ang mga bahagi ng liham. Una ay ang pamuhatan. Ang pamuhatan ay naglalaman ng pangalan ng taong sumulat ng kaniyang pinagmulan o tirahan at petsa kung kailan sinulat ang liham. Bating panimula. Bating panimula. Ito ang simulang pagbati ng sumulat sa kaniyang sinulatan. Kalimitan, ginagamitan ito ng
mahal na kaibigan, mahal kong ate, mahal na punong guro, mahal kong guro at iba pa. Ang pagkakasulat ay sinisimulan sa malalaking titik at sinusundan ng bantas. Katawan ng liham. Katawan ng liham. Dito nakasulat ang mga nais sabihin ng sumulat sa kaniyang padadalhan ng liham. Bating pangwakas. Bating pangwakas. Sa bahaging ito nakasulat ang magalang na pamamaalam ng sumulat sa kaniyang sinulatan. Lagda. Lagda. Nakasaad dito ang pangalan ng nagpadala ng liham. Uri ng mga liham pangkaibigan, 6Ps. Narito ang 6Ps ng uri ng mga liham pangkaibigan na tumutukoy sa iba't ibang layunin ng pagsusulat ng liham para sa mga kaibigan. Una ay ang pangungumusta. Ginagamit upang magtanong kung kumusta na ang isang kaibigan. Halimbawa, kumusta ka na? Sana ay maayos ang lahat. Ikalawa ay ang pagbati. Isinusulat upang bumati sa kaibigan sa espesyal na okasyon tulad ng kaarawan, Pasko o tagumpay. Halimbawa, maligayang kaarawan, naway maging masaya ang iyong araw. Ikatlo ay ang pagpapahayag ng pasasalamat. Liham na nagpapakita ng pasasalamat sa tulong o kabutihang pinakita ng isang kaibigan. Halimbawa, maraming salamat sa pagtulong sa akin sa proyekto. Ikaapat ay pakikiramay. Ginagamit upang magpakita ng simpatsya o pakikiisa sa damdamin ng kaibigan na dumaranas ng lungkot o pagsubok. Halimbawa, nakikiramay ako sa iyong pagkawala. Nandito ako para sa iyo. Ikalima ay paghingi ng paumanhin. Liham na nagpapahayag ng paghingi ng tawad sa nagawang pagkakamali. Halimbawa, patawarin mo ako kung nasaktan kita sa aking nasabi. Ika-anim, pag-anyaya. Liham na naglalaman ng imbitasyon para sa isang okasyon o aktibidad. Halimbawa, inaanyayahan kitang dumalo sa aking kaarawan sa Sabado. Narito ang mga dapat tandaan sa pagsulat ng liham pangkaibigan. Pakikiramay, 5Ps. Una, tiyakin ang dahilan kung bakit ka sumulat ng liham. Pag-isipan, balikan ang mga halimbawa ng liham na inilahad. Sa unang bahagi pa lamang ng liham ay tinukoy na agad ang dahilan ng pagliham. Ikalawa, tiyakin na ang mga salitang gagamitin sa pagsulat ay madaling maintindihan. Pag-isipan, sa mga halimbawang tinalakay, simple lamang ang mga salitang ginamit. Ikatlo, tiyaking tama ang baybay ng mga salita, lalo na sa pangalan, tirahan at petsa. Pag-isipan, mahalagang wasto ang pagkakabaybay ng mga salita dahil baka iba ang maging kahulugan ng mga ito lalo na sa address at petsa. Ikaapat, tiyaking maikli at direkta ang nilalaman ng liham. Pag-isipan, iwasan ang maligoy na mga salita. Ikalima, tiyakin ang paggamit ng magagalang na salita.
Pag-isipan, iwasan ang pagsasabi sa liham ng mga pahayag na, "Okay lang iyan, huwag kang mag-alala, lilipas din yan, huwag kang malungkot," dahil hindi naman ito makakatulong at parang nawawala ang paggalang sa damdamin ng namatayan. May sinusunod na format sa pagsulat ng liham. May mga bahagi rin na dapat tandaan. Balikan ng halimbawa. Marami ang uri ng liham pangkaibigan. Ang halimbawa ay isang uri ng liham pangkaibigan, ngunit ang laman nito ay tungkol sa pakikiramay sa kaibigan na namatayan. Paglalapat at pag-uugnay. Commence sulat. A. Pagtapat-tapatin ang nakasaad na bahagi ng liham sa hanay A at hanapin ang sagot nito sa hanay B. Isulat ang titik sa patlang. Una, nagsasaad ng pangalan ng sumulat ng liham. Ang sagot, lagda. Ikalawa, nakasulat sa bahaging ito ang mensaheng nais iparating sa sinulatan. Ang sagot, letrang E, katawan ng liham. Ikatlo, nakasulat ang huling pagbati sa sinulatan. Ang sagot, letrang D, bating pangwakas. Ikaapat, nakasulat dito ang pinagmula ng liham, address at petsa. Ang sagot, letrang B, pamuhatan. Ikalima, tumutukoy sa pangalan ng sinulatan. Ang sagot, letrang C, bating panimula. Ikaapat na araw. Kaugnay na paksa bilang isa, pagproseso ng pag-unawa. Natatalakay na ng paulit-ulit ang tungkol sa mga uri ng pangungusap. Bilang balik-aral, basahin muli ang mga ito ayon sa gamit at ang mga uri ng pangungusap ayon sa kayarian. Uri ng pangungusap ayon sa gamit. Una ay ang pasalaysay o paturol. Pasalaysay o paturol, ito ay nagkukwento ng pangyayari, nagbibigay ng impormasyon, maaaring naglalarawan o nagpapaliwanag ng isang bagay. Ginagamit ang tuldok na bantas bilang panapos na pahayag. Halimbawa, nalungkot ako nang mabalitaan ko ang tungkol sa iyong lola. Ikalawa ay patanong. Patanong, naglalahad ito ng pag-uusisa o pagtatanong. Ang tandang pananong ang ginagamit na bantas. Halimbawa, kailan ang burol ng iyong lola? Ikatlo, pakiusap. Pakiusap, nakikiusap at gumagamit ng mga katagang paki, maaari ba, pwede ba, pakisuyo o ang salitang please. Ginagamit ang bantas na tuldok o tandang pananong. Halimbawa, kung may libreng oras ka, maaari kayang magkita tayo para makapasyal? Ikaapat ay pautos. Pautos, ito ay naguutos. Ang mga bantas na tuldok o tandang padamdam ay ginagamit batay sa tono ng pahayag. Halimbawa, kunin mo itong abuloy namin ni inay. Ikalima ay padamdam. Padamdam, ito ay nagpapahayag ng matindi o masidhing damdamin tulad ng pagkagulat, pagkatuwa, kalungkutan, galit, sakit at iba pa na may kinalaman sa pagpapahayag ng damdamin. Ginagamit ang bantas na tandang padamdam. Halimbawa, naku, namatay na pala ang iyong lola. Narito ang uri ng pangungusap. Una ay ayon sa gamit. Pasalaysay,
patanong, pakiusap o pautos, at padamdam. Ayon naman sa kayarian, payak, tambalan, hugnayan at langkapan. Dumako na tayo sa uri ng pangungusap ayon sa kayarian. Una ay payak. Binubuo ng isang kaisipan lamang. Halimbawa, nakikiramay kami ni inay sa kamatayan ng iyong lola. Payak, isang kaisipan. Ikalawa ay ang tambalan. Binubuo ng dalawang pangungusap na pinagsama gamit ang mga pangatnig na at, pero, subalit, ngunit o at iba pa. Maaari ring gumamit ng bantas na tuldok. Halimbawa, nalungkot ako nang mabalitaan ko ang nangyari sa iyong lola, ngunit natuwa ako dahil nakasulat akong sa iyong muli. Tambalan, may dalawang kaisipan, magkasalungat o pareho. Dalawang pangungusap na may pangatnig. Ikatlo ay ang hugnayan. Binubuo ng isang pangungusap o isang sugnay na makapag-iisa at isa pang sugnay na hindi makapag-iisa. Ginagamitan ito ng mga pangatnig na dahil, kung, upang, kapag at iba pa. Halimbawa, kapag may libreng oras ka, sana ay makapagkita tayong muli. Hugnayan, una, isang sugnay na makapag-iisa at sugnay na di makapag-iisa. Dalawang ideya na sumusuporta sa isa't isa. Ikaapat ay langkapan. Binubuo ng dalawang sugnay na makapag-iisa at isa o higit pang sugnay na di makapag-iisa. Ginagamitan din ito ng mga pangatnig. Halimbawa, nalungkot ako nang mabalitaan ko ang nangyari sa iyong lola at nalungkot kami ni inay nang malaman na patay na ang iyong lola. Gayunpaman, nakikiramay kami sa nangyari. Langkapan, dalawang sugnay na makapag-iisa plus isa o higit pang sugnay na di makapag-iisa. Paggamit ng pangatnig. Unang dalawang pangungusap plus sumusuporta sa unang dalawang ideya. Pinatnubayang pagsasanay. Tatsulagom. Sa pamamagitan ng tatsulok, buuin ang konsepto ng hugnayang pangungusap. Gawing gabay ang mga tanong at isulat sa tatsulok. Una, ilang pangungusap na makapag-iisa ang bumubuo ng hugnayang pangungusap? Ang sagot, isa. Ikalawa, ilang sugnay na di makapag-iisa ang nasa hugnayang pangungusap? Ang sagot, isa. Ikatlo, ano ang tawag sa pandugtong ng pangungusap na may isang kaisipan upang may ugnay sa sugnay na hindi makapag-iisa upang mabuo ang hugnayang pangungusap? Ang sagot, pangatnig. Paglalapat at pag-uugnay. Tukuyin kung anong uri ng pangungusap ayon sa kayarian ang sumusunod. Isulat sa patlang ang P kung ito ay payak. Isulat naman ang T kung ito ay tambalan. H kung hugnayan at isulat ang L kung langkapan. Una, lahat ng tao ay namamatay. Ang sagot, letrang P. Ikalawa, kung hindi ka pa nakasulat ng liham pakikiramay sa iyong kaibigan sa susunod, ay dapat gawin mo na. Ang sagot, letrang H. Ikatlo,
Dapat nating tandaan na ang tao ay nabubuhay at ang tao ay namamatay din, kaya dapat tayong maging mabuting bata. Ang sagot ay letrang L. Ika-4, mas mabuting puntahan ang namatayan bilang pakikiramay. Ang sagot ay letrang P. Ika-5, bilang bata ay may dapat maging magalang sa pakikiramay. Gayon din kahit matanda na ay dapat pa rin maging magalang. Ang sagot ay letrang T. Paglalapat at pag-uugnay. Dugtungan ang mga hugnayang pangungusap upang mabuo ito. Una, ang liham pakikiramay ay isang uri ng liham pangkaibigan, kaya sa pagsulat nito, dapat na maging taos-puso, magalang, maingat sa pagpili ng mga salita. Ikalawa, upang madaling basahin ang dahilan ng pagsulat ng liham sa kaibigan, kailangang maging malinaw at maikli ang iyong pagpapahayag ng mensahe. Ikatlo, kung gusto mong makiramay sa iyong kaibigan, magpadala ka ng liham na nagpapakita ng iyong pakikiramay at pagsuporta sa kanya. Ika-4, nakakalungkot malaman kapag namatayan ng kaibigan mo, pero mahalaga na ipakita mo ang iyong pagdamay upang mapagaan ang kanyang kalungkutan. Ika-5, kapag pumunta ka sa lamay ng iyong kaibigan, dapat lang na magpakita ng respeto, makinig at magbigay ng mga salitang nakakaaliw at nakakapagpalakas ng loob. Pabaong pagkatuto. A. Isa-isahin ang mga bahagi ng liham. Bigyan ito ng kahulugan ayon sa iyong pagkaunawa. Una ay ang katawan ng liham. Ikalawa, pamuhatan. Ikatlo, lagda. Ika-4, bating pangwakas. At ika-5, bating panimula. Narito ang sagot. Katawan ng liham, ang bahagi ng liham na naglalaman ng mensahe o nilalaman ng liham. Pamuhatan, ang bahagi kung saan makikita ang tirahan ng nagpadala at petsa kung kailan isinulat ang liham. Lagda, pangalan ng nagpadala na makikita sa dulo ng liham. Bating pangwakas, mga salitang pamamaalam bago ang lagda, tulad ng lubos na gumagalang o nagpapasalamat. At ang panghuli, bating panimula, mga salitang pagbati sa simula ng liham tulad ng mahal kong kaibigan o kumusta. B. Sagutin ayon sa iyong pagkaunawa. Una, ano ang bumubuo sa hugnayang pangungusap? Ang sagot, isang sugnay na makapag-iisa at isang sugnay na di makapag-iisa. Ikalawa, paano pinag-uugnay ang mga sugnay na hugnayang pangungusap? Ang sagot, gamit ang pangatnig na subordinating tulad ng kapag, dahil at habang. Ikatlo, ano ang kaibahan ng hugnayang pangungusap sa tambalang pangungusap? Ang sagot, ang hugnayang pangungusap ay may sugnay na di makapag-iisa, samantalang ang tambalan ay parehong may sugnay na makapag-iisa. Ika-4, ano naman ang kaibahan ng langkapang pangungusap sa hugnayang pangungusap? Ang sagot, ang langkapan ay may dalawang sugnay na makapag-iisa at isa o higit pang sugnay na di makapag-iisa.
Ikalima, ano ang pagkaunawa mo kapag payak ang pangungusap? Ang sagot, isa lamang ang paksa at panag-uri at may buong diwa. Pagninilay sa pagkatuto. Isa-isahin ang bahagi ng liham at ipaliwanag ayon sa pagkaintindi. Isulat ito sa mga kahon. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!